nagparamdam para iwan tayo. Kita-kita na tayo. Baka mamaya may biglang umalis na naman. Simula na ng tahimik na buhay. Sinabihan ni Aling Esang si Luis na bilis-bilisan niyang kumilos dahil gusto niyang maaga sila sa simbahan. Pinaalalahanan naman ng binata na magdala sila ng kandila para mapabasbasan nila na itong ititirik nila para kay June kaya pinakuha ng matanda. Sakto namang dumating si Greg na agad niyang binati ang matanda kaya tinanong ni Aling Esang kung ano ang kailangan niya na agad namang tinanong ni JB kung andoon si Andres kaya agad tinanong ni Aling Esang kung sino siya na nagpakilala naman si Greg na katrabaho niya kaya napagtanto ng matanda na kasama niya ito sa grupo na agad niyang naalala si June kaya agad namang nakiramay si Greg. Sabay hiniling niyang kailangan niyang makausap si Andres na agad namang sinabihan ng matanda na wala siya doon kaya nakiusap si Greg na baka pwede niyang sabihin kung asaan ang binata dahil kailangan niyang makausap para sa mahalagang bagay. Agad humingi ng pasensya si Aling Esang sabay pinaliwanag niyang hindi niya ito mapagbibigyan dahil masyado pang malalim ang sugat sa puso ni Andres na ayaw niyang magkaroon pa siya ng koneksyon niya sa grupo nila at yun din ang gusto ni Andres. Sabay hiniling niyang hayaan na nilang makapagsimula sila at makabangong muli. Dahil yun din ang gusto ni Andres kaya agad humingi ng pasensya si Greg at giniit niyang naiintindihan niya sabay umalis na ito. Pag-uwi naman ni JB sa kondo niya ay sinamahan siya ni Yaya Madel dahil kalalabas lang niya sa hospital. Hiniling ni JB na kapag bumisita si Yaya Madel sa kulungan ay huwag niyang sasabihin sa daddy niya kung ano ang nangyari sa kanya dahil siguradong mag-aalala siya. Sinubukan namang tawagan ni JB si Andres pero hindi niya ito makontak kaya nagsenda lang ng message na hiniling niyang baka pwede silang mag-usap. Habang pumunta naman si Andres sa Bugyas kung saan masaya siya na pinaalam kay Mang Doming na hindi pa niya nabibili yung buong lupain pero pwede na niyang kunin yung kaperaso na kahit maliit ay pwede na silang magsimula doon kaya agad sinabihan ng matanda na aasikasuhin na din niya ang mga kailangan nilang papeles para makatulong din siya sa binata. Agad inabutan ni Andres ng pera si Mang Doming para may magamit siya sa mga lalakarin niya na papeles na agad namang nagpasalamat ang matanda dahil siguradong matutuwa ang mga kasamahan nila kapag nabalitaan nila ang bagay na yun. Habang inabot na ni Philip ang mga papeles na naipangalan lahat kay Gab na yung mga mamanahin niya ay maibibigay na niya kung saan sinabihan niya ang anak niya na lahat ng mga hinihingi niya ay nasa envelope na kaya hindi na ito nakaimik. Kaya si Tomas na ang nagpasalamat at nang aalis na si Gab ay niyakap ito ng daddy niya na pinipilit namang pigilan ng dalaga ang mga luha niya. Giniit ni Philip na wala siyang ibang ginusto para sa kanya kundi ang kasiyahan niya. Sabay hiniling niyang mag-uusap muna sila ni Tomas na agad sinabihan ng dalaga na wag na nilang idamay si Tomas pero giniit ng binata na okay lang sa kanya lalo't mag-uusap lang naman sila. Nagpasalamat si Philip dahil sa pagligtas ng binata sa kanya mula sa mga sabungero. Pangalawa ay ang tungkol kay Gab dahil alam naman niya ang kasunduan nila na yun na ang huling pagkikita nila na agad sinabihan ni Tomas na alam niya ang hindi yun ang gusto niya. Pinaliwanag ni Philip na masakit para sa kanya pero yun ang gusto at ikakasaya ng anak niya kaya wala na siyang magagawa pa. Sinabihan ni Tomas na mahal siya ni Gab kahit hindi niya ito sinasabi at siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ng anak niya. Giniit ni Philip na hindi pa niya lubusang kilala ang binata pero alam niyang kaya niya itong mahalin ng buong buo na sila lang ni Gab ang bawal magkita. Pero sila ni Gab ay kailangang tuloy-tuloy ang koneksyon nila dahil ang pakiramdam niya ay nababantayan pa rin niya ang dalaga kaya niyakap siya ni Tomas. Nang palabas na sila ay agad tinanong ni Gab kung ano ang pinag-usapan nila na agad namang sinabi ni Tomas na nagpasalamat lang ang daddy niya. Agad namang sinabihan ni Gab na siya na ang bahala sa gagastusin nila sa annulment sabay nagbiruan pa ang dalawa. Wala silang kaalam-alam na nasa di kalayuan si Kenji at natuntun na niya ang pamilya ni Gab at kung saan ito nakatira. Habang nag-check-in naman sila Max sa isang lugar kung saan magse-celebrate sila ng anniversary pero inimbitahan ng mami at nanay niya si JB kaya alam niya yung lugar na hindi nila alam
na yun ang magiging dahilan na matutuntun din siya ni Kenji. Habang babalik na sila Andres sa Bugyas para makapagsimulang muli. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagwakas ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.